Okay, so ano ba yung funnel and website builder ng Go High Level, no? So, kung familiar ka dun sa mga ClickFunnels, mga ganyan, so meron na yung Go High Level na ganun, no? So, pinag-isa na lang niya. So, meron dito funnel saka website. So, ang difference ng dalawa is yung funnel, meron siyang certain stages. Let's say, for example, yung client is nag-fill out ng form, then merong mga offers doon hanggang sa hanggang sa mag-sign up or mag-act ng payment regarding doon sa product na yon, no, either physical product or digital product man yan, no, as long as nagbayad siya. So ibig sabihin successful yung funnel mo. So yun ang meron sa funnel na wala sa website, no. Yung website naman, obviously, it's just a website. From the word itself, like information, mga ganyan tulad nitong GHL Pinas. So, this is not a funnel, this is a website, no? Meron lang dito, kikreate kayo ng account kasi ito, bayad na agad to, wala nang stages na involved. Gusto mo nang bumili ng JHL Pinas, for example, pili ka ng plan, of course, kung 1 month, let's say 1 month, then fill out mo yung form. Then kapag successful na yung payment mo, that's the time na makakatanggap ka na ng sub-account details mo, no? Whereas sa funnels, meron pa siyang certain stages, like for example, mag-fill out, magse-select ng offer, kapag nag-select na siya ng offer ulit, meron pang additional offer. So that's the funnels, no, compared to website. So hopefully malinaw 'yon. Kung hindi naman is 'yan, tanong niyo lang sa comments, no. Gagawin natin is mag-create tayo ng example funnel. So to do that, just go to the funnels and click new funnel. Ayan, so pwede tayong from blank or funnel AI, so beta version pa siya. Then from templates, no. So siguro para mabilis tayo, from templates na lang yung gawin natin. So, continue. Kasi usually, ganun naman yung gagawin mo. Lalo na kung hindi ka talaga designer. So, ito kasi mga ano na to, categorize na siya. And saka mas mabilis yung output mo, no. So, ginagawa ko, siguro pipili ako ng pinaka-fit dun sa client. For example, automotive company siya. So, car service and cleaning. Let's say, ito na lang, car service and cleaning. Yan. So, select nyo yan, tapos continue. Ayan, di ba? So, ayan na, yung inyong funnel. So, tingnan natin yung mga ano, kasi alam ko wala pang ano dito. Wala pa siyang forms and stuff, no? Mamaya gagawa tayo ng mga forms. Okay? So, i-view muna natin to. So, save natin, tapos i-publish natin. So, hindi pa pala siya mapapublish kasi wala pa pala tayong domain. Nakalimutan ko, sorry. Pero mamaya mag-add tayo ng custom domain, no? Ituturo ko rin sa inyo yan. So, dito, tapos kapag sinave mo na yan, mag-appear tong SEO metadata na to. So, obviously, ito yung itsura ng website nyo pagka sinearch sa Google, Bing, mga ganyan, no? So, i-set mo yung title. Let's say, Carco to. Ayan, Carco to. For example, ayan, then description, Carco to description. So, kasi hindi ako marunong sa SEO, so kung meron kayong kaibigan or kung may skills ka sa SEO, siguro ilagay mo na lang yung tamang details para maging SEO optimized siya, no? Yan, then keywords, tapos author, social image, links and tags, tapos yung language, no? So, kapag okay na yan, update mo na yung SEO metadata mo, then yun na, mag-ano na yan sa Google and sa Bing. Kung ano yung nilagay mo doon, yun yung lalabas sa search result. So ngayon, i-preview muna natin to, no? Sa ngayon, wala pa tayong forms. So obviously, hindi pa to gagana. So get an appointment. Ayan, wala tayong form kaya wala pa yan. Ayan, unable to find calendar, so wala pa. So mamaya gagawa tayo. Pero ngayon, preview muna natin. Ayan, so papunta siya sa calendar. Ayan, mamaya gagawin natin yan. So ayan, ito na yung website natin. So mamaya i-customize natin to. Or funnel pala, sorry. This is a funnel. So, get an appointment. Ayan, natin yung sa calendar. Ito, appointment. So, doon lang guys, pag magsaselect ka ng page, click mo lang to, tapos iselect mo yung page na gusto mong i-edit. So, ngayon, mag-add tayo ng calendar dito. Ayan, break tayo dun sa settings, JHL Pinas. I-create tayo ng calendar. Ayan, for appointment. So, ayan, nandito ka sa dashboard mo. Click mo yung calendar. Ayan, click mo yung calendar settings. Ayan, create calendar, new calendar. So, personal booking lang yun. Kasi for appointment naman siya. Appointment. Calendar name is appointment. So, then select team member. Mamaya mag-add tayo ng team member. Or siguro mag-add muna tayo ng team member. Para mag-add ka ng team member, punta ka dun sa ito na pala, nasa settings na pala tayo. Tapos my staff. Add employee. Siguro ako na lang. And TVA support at technical virtual assistants.
.ph. Yan. So, next. Tapos, roles and permission. Gawin nating user lang siya. Tapos, only assign data. So, yan. Check natin. So, lahat may access siya kasi user naman. Stuff naman natin yan eh. So, click mo yung save. Yan. User created successfully. So, balik tayo sa calendar. Yan. New calendar. Tapos, personal booking. Ang calendar name is appointment. Then, select team member. Yan. So, custom widget, appointment. Appointment, car ko to. Yan. Meeting duration, siguro hour, 1 hour. Yan. Then, select mo yung availability mo. So, 8 to 5. Yan. Click mo yung save. Or confirm, rather. So, tas ito yung link daw kung gusto mo i-access directly. Tapos, kung gusto mo na siya i-embed, ito naman yung code ng iframe. So, mamaya, tatry natin yung mga yan, no? Yan. So, ito na yung calendar natin. So, i-integrate natin dun sa sa ating funnel. I-refresh natin to. Yan, appointment meron na. So, ayan, di ba? So, click mo yung save. So, that's it for the, create tayo ng calendar. So, publish hindi pa pwede. So, mamaya natin gagawin yan. I-view muna natin. Di ba? So, okay na. Pwede na siya mag-book. Select, then first name, last name, phone, email. So, ayan. Then, schedule meeting. Try natin ilagay naman sa home. Home. So, ayan. Diba? Preview muna natin. So, pag clinic yung get an appointment, pasok siya doon. So, dapat papasok din siya doon sa thank you. Ayan. Thank you. Diba? So, dapat dyan siya papasok pagka nag-click ng appointment. So, iset natin yun. Close. Tapos, edit. Form. Ayan. Dito yan. Confirmation page dapat as a redirect URL. So, yung thank you page dapat yung ilalagay nyo dyan. Teka, i-ano natin. Iset natin. Thank you. Hindi pa natin nakukuha yung page, yung yung template. Ay, yung URL, sorry. Kukunin natin yung URL nito. Ayan. So, tapos iset natin dito. Ayan. Para mapunta siya doon. Click mo yung save. So, actually, itong calendar is naano ko na siya. Na-tackle ko na siya doon sa previous na Go High Level module, no? So, ngayon, parang inulit na lang natin yung iba. Para at least, diba? Nare-refresh tayo. So, try natin mag-book. Ayan. So, let's say ito, February 25, 8. Select first name, last name. Ayan. Ayan. Tapos, additional information, I need a car service. Schedule meeting. Ayun, di ba? Pumasok siya. So, yun. That's it for the calendars, di ba? So, dapat papasok na rin yan sa contacts nyo kasi dapat check din natin. Automatic siya dapat mag-add. Ayun, Aldren Abasolo. So, kada may sa inyo guys, mag-appointment, tapos magsasabit ng form, automatic nag-add siya dito sa contacts, no? Yun, that's it for the funnel. So, yung website is parang ganun lang din naman. Siguro, i-try natin i-customize, no? Ayan, ito yung funnel steps. Ayan. Home, tapos appointment, tapos thank you. Diba? So, may kita mo dito yung stats, sales, security, events, tapos settings. Ayan, mamaya maglalagay tayo ng domain. Tapos ito, ayan. Ayan yung mga settings nung inyong funnel. So, home, appointment, thank you, ganyan-ganyan. Then, settings. Yung lang yan, yung URL. So, mamaya papalitan natin yan. View page. Check natin. Ayan, yun pa rin naman. So, as mentioned, try natin i-edit. Home. So, for an example, lalagay tayo ng additional dito. Menu. So, menu is, for example, add ka, new menu. Okay, home. For example, home. Go to website URL. Step. Yan, home. Submit. So, kaya natin to. Kaya natin yung niya. Yung width niya. Ayan. Vertical spacing. Iklaan natin ng konti. Ayan. Para magkasya silang 5. Yan. Ganun lang mag-setup ng menu. Tapos yung logo, obviously, palitan nyo. Ayan. Dito lang yan, guys. Image options, tapos ayan. Tapos mag-upload na kayo ng ng logo. Then, yun, select nyo, then save. Tapos ito yung mga elements, pakita ko lang din. Ayan. Pwede ka mag-add ng headline, sabi-headline, paragraph, bullet, button, yung form, kung may form kayo. So, mamaya pala, hindi pa tayo nakapag-create ng form, no? Natin yan. Blog post, social share, image slider, custom, ayan, mga ganyan, code survey. So, sobrang dami mong pwedeng ilagay dito, no? And drag and drop lang siya. Tapos, lahat ng elements na yan, same lang yung settings. Or depende dun sa element. Let's say, yung photo, wala naman siyang font size, no? So, depende. Basta, lahat ng settings niya nandito lang. So, madali lang siyang intindihin. Hindi siya ganun kahirap
Or hindi siya ganun komplikado, no? Compared sa ibang tool. So, sa website kasi, parehas lang eh. Save na lang daw muna natin to. Yan, medyo matagal mag-save. Yan. So, click mo yung back. Tapos sa website naman, ang difference is, website lang siya, no? Wala siyang mga gantong stages, as mentioned kanina. Yan, wala siyang mga ganto. Tapos, additionally, yung funnel, pwede mo siyang i-convert to website. Yung website ko convert to funnel. Hindi lang ako sure kasi hindi ko pa nagawa, guys. Kasi yung funnel, pwede i-convert to website eh. Try natin. Or siguro mamaya na lang, mag-new website muna tayo. New website. Tapos, from blank or from templates. From templates na lang muna. Ang ganoon din, automotive, tapos, ayan, car detail, ayan, car detailing, ayan, di ba? Website na yan. Tingnan yung difference ng, ng website sa funnel. Ibang-iba. Tingnan nyo. Ayan, di ba? So, ayan, goods. Meron tayo agad website. So, yan natin, i-preview natin. Ako ano yung pwede natin ilagay. So, ayan, obviously yung menu, pwede nating dagdagan to. Tapos schedule an appointment, it's another naman siya, get a free car wash, so may pop up siya, then yun nga yung form, what we offer, exterior detailing, ganyan, so our team, so yan yung website guys wala siyang step-step information, mas marami siyang information na nilalagay kaysa sa funnel, kasi ang goal ng funnel lang is makabenta talaga itong website is for information, then saka siya mag-offer ng ng additional na service or mag-offer ng mga sale, ganyan, or mga product or services. So, let's create a form. So, para makita yon, punta ka lang sa sites ulit, then forms, then builder. Yan, so powerful forms made easy. So, create nyo tayo. Ayan, hintayin lang natin, medyo matagal mag-load minsan. So, ito yung form natin. So, siguro ito na lang yung default. Pero, let's go to the form din. So, full name, first name, last name, date of birth, phone, email, then button. Then, yun, pwede ka rin mag ng product dito. Then, pwede ka na mag-collect ng payment mismo. So, siguro lagay tayong collect payment. Yan. So, iset natin yung pricing nito. Yan. So, pwede natin ilagay yung pricing. Let's say, so, kunyari, yung car services nyo, yan, $599, $499. Yan, mga ganyan, no? So, ayan. For example lang naman yan, guys, tapos, yung single line, multi-line, text box list, then, single drop-down, multiple drop-down. So, parang mga sa custom fields din, no? So, ayun na yung difference nun na, na-mention ko na kanina. So, check nyo na lang din. Then, dito sa customize, pwede kayo malagay ng text, HTML, CAPTCHA. Yung CAPTCHA is, yung Google, I'm not a robot. Ayan. Source, kung gusto nyo maging dynamic. Ayan, lagay kayo ng source dyan. Ayan, ganyan. So, hindi natin gagamitin nyo kasi mga na yan. Then terms and conditions, tapos yung score, then image, file upload, monetary, number, date picker, and signature. Siguro tanggalin din natin to. Mamaya natin to ilalagay. Kasi kailangan nito mag-setup ng Stripe So, para mas matakal natin ng maayos. So, close. Yung muna, CAPTCHA muna. So, ito okay na to, tingin ko. So, kung gusto nyo maglagay ng, ng mga additional text, pwede naman. So, text, yan. Header, let's say header. Fill out information, for example, yan. So, save. Okay na yan Or siguro, maglagay pa tayo ng isa pa, yung multiple line. Siguro, other inquiries. Yan, para meron silang additional input. So, save natin yan. So, kapag okay na yung form nyo, pwede na kayong bumalik doon sa kanina. Yan, nasa na ba yun? Hanapin natin. Ito tayo sa websites. Yan, car detailing. So, yan, i-ano muna natin yung pop-up, no? Edit. Tapos, click natin yung pop-up settings. Ayan, medyo hindi pa siya nag-aano. Para ma-edit natin yung pop-up kanina. Ayan, no? So, you do not have any forms yet. Ayan, meron na, form 0. So, ayan. Medyo redundant na pala, no? Dapat tinanggalan natin to. Pero, ayan siya. So, click mo yung save. I-edit nyo na lang, guys, yung, yung form nyo. Kasi meron na pala dito. So, review natin. Kasi automatic yan So, ayan, di ba? Yan. Dahil kapag kami nag-fill out din dito, automatic, mag-add din siya doon sa contacts list nyo, no? Ganun siya nag-work. So, yeah, that's it for the website. So, kung gusto nyo i-edit, ganun din. Parehas lang din nung kanina, no? So, punta na kayo dito. Ayan, kunyari yung menu, gusto nyo dagdagan. Ayan, mga ganyan. Logo, text. Tapos yung colors, pwede nyo palitan.
Ayan, pwede kayong maglagay or mag-set ng ano, ng colors. Siguro sa text na lang. Ayan, no. So, yung default color niya is ano daw, is black. Pagka bold, magiging white. So, tanggalin natin yung bold. Ayan, magiging white, ano siya, magiging black. Ayan, 'di ba? Kaya siya naging black. Ayan, ayan, no. So, pagka ginawa mong bold, ayan. So, magiging white siya. So, ayan, depende kung ano yung style ng text yung magiging kulay niya. So, kung magiging italic siya, magiging black siya. Kung underline, magiging black din. Kung link naman, magiging kulay blue. Kung icon naman, kulay black din, no? So, siguro, testingin natin yung link. Kaya itong meticulous na word, lagyan natin ng link. So, let's say, ghlpnas.ph. So, dapat magiging color blue siya, di ba? Save. Ayun, naging color blue kasi naging link na siya. Di ba? So, ganun. Ayan, pwede nyo rin palitan yung kulay kung gusto nyo. So, yun, that's it for the funnel and website. Tapos, nag-design ng high converting landing pages via template. Nag-integrate tayo ng forms and calendars for leads capture. So, ngayon, gagawin natin is i-connect natin to sa custom domains, no? So, click mo yung connect domain. Ito na lang website natin, no? Connect domain. Ayan, so, punta kayo sa add edit domains. So, i-add ko yung domain ko. Meron akong domain dito, guys. Technical Virtual Assistants PH. So, i-add natin yan as an example. Binili ko yung domain ko sa .ph. So, ayan. 1 year siya. Then, pwede kayong kumuha rin sa ibang providers like mga GoDaddy, Hostinger, mga ganyan. So, ako kasi I prefer .ph kasi .ph yung domain ko eh. Pero kung .com naman, pwede kayong kumuha sa iba. Like, GoDaddy, yan, mga Hostinger. Yung mga common na hosting providers is nag-offer ng mga domains rin. Pili na lang kayo. So, connect domain tayo. So, domain ko is technicalvirtualassistants.ph. Ayan. Ilapit natin para mas makita. Continue. So, I also want to add www.technicalvirtualassistants. Ay, sorry. Na-typo yata ako. Ayan. Typo error pa. Ayan. Ayan, okay na. So, click mo na yung continue. Tapos, pagka kinontinue mo, magbibigay yan ng mga values or data na kailangan mong i-enter doon sa iyong hosting provider. So, ito, yung mga A-record, C-name. So, yan. Para gumana siya dito sa Go High Level, kailangan mo tong i-enter isa-isa, no? So, kailangan daw natin mag-enter ng A-record saka C-name. So, para gawin yun, punta ka lang sa domain provider mo. So, in my case, nandito tayo sa .ph. Kasi nandito yung domain ko, ayan, technicalvirtualassistants.ph. So, click ko yan. So, kung iba-iba kayo ng provider, hanapin nyo lang lagi yung DNS records na pangalan or DNS management or something. Basta may word na DNS, doon siya ine-edit. Yung mga ganito, no? Doon siya nilalagay. So, okay, I will add DNS record. So, yung first daw is A record. Yan, A record. A. Yan, A record. Tapos, value daw is ito. Copy ko to. Yan. Tapos itong TTL, laging 3,600 nyo na lang yan. Or kung ano yung default na nakalagay doon sa nyo, sa hosting provider nyo. So, in my case, it's 3,600. Tapos, ibig sabihin kasi nung kunyari may no? So, same lang yan kung ano yung domain nyo. Yan, technicalvirtualassistants.ph. Ibig sabihin, magpo-point siya doon sa main domain mo. So, di mo na kailangan dito maglagay ng kasi redundant na yan eh. So, pag either you will leave it as is, or kasi sa ibang provider, let's say ito, Technical Virtual Assistants PH, may text box pa. So, kung meron kayo additional na text box, ilagay nyo lang yung at. So, ako, ililive ko lang siya as is. O siguro, i-try ko na lang din kung ano yung kalalabasan. Ayan, wala. So, kasi, yun na yun eh, dito sa go.ph. So, hindi ko na siya kailangan lagyan. So, I will leave it as is na lang. So, yung nilagay kong A record, ayan, 162.159.140.166. So, I believe ito yung IP address ng Go High Level sub account ko. So, ayan, kaya doon siya nagpo-point. Next, yung CNAME naman daw, yung www. So, balik tayo dito sa .ph, then click mo yung DNS record. Then, CNAME, select here, CNAME, yan. Tapos, 3,600. Then, record value, ito. Copy mo yan.
Tapos ito, www, ilalagay mo yan dito ngayon. Yan. Okay? So, yun, kung may tanong na kayo guys, comment lang kayo. Okay, may, or pasok kayo sa group community namin. Meron kaming technical virtual assistants.ph community. No? So, pag okay na yan, check. So, yan, that's it. So, na-add na natin yung pareho. So, pagkakalinig natin yung verify, minsan kasi medyo matagal itong mag-propagate eh. So, check natin kung working. Okay, so domain technical virtual assistants.ph added successfully. So, dapat ganito yung makikita nyo. Kung hindi naman, possibly may error doon sa nilagay nyong A record or C name. So, kaya siya hindi gumagana. So, ngayon, ito okay siya. So, i-connect natin siya sa website, no? Ayan, link domain with website. Yung card detailing kanina. Then, select default step page for domain yung home. Siyempre, yung home page. So, additional options. So, wala na yan. Then, proceed to finish. Tapos, balik tayo dun sa website natin. Ipapublish natin siya. Ayan, di ba? So, back tayo. Balik tayo dun sa website natin. Sites. Ayan. Website tayo kasi doon natin kinonect yung yung domain. Okay, card detailing. Edit. Ayan, edit. So, ipapublish natin siya. So, publish. Meron na siyang domain. Kaya pwede na natin siya i-publish. So, i-type natin https technical virtualassistants.ph. Ayun. So, okay na, 'di ba? Working na yung natin, yung custom domain natin. Ayan, so ganun lang mag-set ng custom domain, guys. So, again, punta kayo sa hosting provider nyo. Then, hanapin nyo yung DNS record or DNS management na setting. Tapos yun, mag-add na kayo ng DNS record. A record yon saka CNAME for Go High Level. Ayun yung nilalagay, no? So, ayan. That's it for funnels and websites. Again, so nag-create tayo ng funnel and website via templates. Tapos nag-integrate tayo ng forms. Tapos nag-configure tayo ng custom domains. Next topic na tayo.